mabagang balita. 18 bangkay na recover sa Provident Village sa Marikina. Bilang na namatay, bunsod ng hagupit ng bagyong Ondoy, umabot na sa 75 ayon sa NDCC. Ilang batang nakuna ng video kahapon sa may tulay ng San Mateo Rizal na kumakaway. Natagpo ang patay dahil sa pagkalunod. 12 patay naman sa landslide sa Arayat, Pampanga. Matinding pinsala ng bagyo sa Marikina, Pasig at Cainta, Rizal, matutunghayan sa eksklusibong kuha ng Sky Patrol. Ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila at karatig lugar, bigo pa rin madaanan dahil sa taas pa rin ng tubig baha. At mga kapamilya stars at ilang personalidad sa Hollywood nagsama-sama para tumulong sa mga nabiktima ng bagyong Ondoy. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Linggo! Kumusta na po bayang Pilipinas? Ako po si Alex Santos at ito po ang special coverage ng TV Patrol Linggo sa pinsalang bunga ng bagyong Ondoy. Bangungot para sa mga residente ng Marikina City ang pananalasa ng bagyong Ondoy. Sa ngayon, itinuturing na pinakamatinding binayo ang lungsod, kasunod na rin ang pagkakarecover sa 18 na bangkay sa Provident Village pa lamang. Live mula sa Marikina, nagpapatrol, Zian Ambrosio. Alex, kausap nga natin kanina si Captain Jose Ambrosio, Chief ng Philippine Navy Rescue Team. At sinabi nga niya na 18 bangkay na nare-recover mula dito sa Provident Village, ang isa sa pinakagrabing nasalanta ng bagyo. Gamit ang rubber boat, inuna ang mga bata na isakay para mailabas sa bumabahang Provident Village sa Marikina kanina madaling araw. May 3 buwang sanggol na lalaki ang nai-rescue, pero hindi nito kasama ang magulang niya. Bukod sa mga rubber boat at mga dump truck, pati ang mga payloader ng construction site ginamit na pang-rescue. Naging malagim na eksena naman sa mga nakaligtas na residente ang na-recover ng mga labi na itinipon sa bungad ng subdivision. Karamihan nakuha sa binahan nilang mga bahay. Kaninang tanghali sumama kami sa pag-iikot ng 6x6 trucks ng Philippine Air Force kasama ang DSWD para maihatid ang mga pagkain sa 1,000 mga residente na naiwan sa Provident. Isang lolo na putika ang isinakay namin sa truck at isa pang matandang lalaki na gumagamit ng tungkod para makalakad. Ganun na lang ang iyak ni Aling Josephine Gozum nang inilabas ng mga sundalo ang katawan ng kanyang 25 anyos na anak na si Juan Paulo Gozum. Tulog yan kahapon siguro. Nung pagdating ko kanina ng alas 5, nakita ko na lang siya doon sa ibaba ng hagdanan. Alex, dumating na nga dito ang Sagip Kapamilya at namigay ng mga relief goods dito. Habang patuloy naman ang rescue operations ng mga rescue team dito. Alex? Maraming salamat, Zian Ambrosio. Nakapanlulumong imahe ang iniwan ng bagyong Ondoy sa ilang lugar sa Metro Manila. Eksklusibong nakuna ng Sky Patrol ang masaklap na pinsala sa Cainta, Pasig at Marikina, pati na rin ang nakakaantig na sitwasyon ng mga residente sa paghupa ng bagyo. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Mula sa himpapawid, makikita ang kabuang larawan ng Metro Manila matapos ang bagyong Ondoy. Nakapanlulumo ang bakas na iniwan ng isang araw lang na paranalasa ng bagyo. Ang libo-libong mga taga-Marikina, lubog pa rin sa tubig baha at putik. Ngayon lang dinasaklolohan ang mga residenteng kahapon pa umaasa ng tulong. Kitang-kita kung paano inililikas ng rescue chopper ang ilang residenteng natrap pa rin sa kanilang mga bubungan. Pero dahil sa limitadong kagamitan at mahirap na sitwasyon sa mga flooded areas, hindi pa rin naging madali ang pagpasok sa kanila ng tulong. Gustuin man ng news team, hindi rin kami pinayagang makababa dahil na rin kasalukuyan noon ang maselang rescue efforts sa mga biktima.
Sa lungsod ng Pasig, nagmistulang parking lot ang mga kalsada dahil sa hindi gumagalaw na mga sasakyan. Ang mga tahanan, winasak ng rumagasang baha. Nagmistulang laruan din ang mga nakataob at nakatagilid na mga sasakyan. Ang iba namang residente, namamaybay sa baha sa tulong ng mga kawad ng kuryente. Sa Cainta, Rizal, hindi nawawala ng pag-asa ang ating mga kababayan na maisasalba sila. At sa kabila ng magdamagang paghihintay ng tulong, marami pa rin ang nagwawagayway ng tela sa pag-asang mapapansin sila ng mga rescuer. Ito ang larawan ng Metro Manila ngayon mula sa itaas. Larawan ng mga Pilipinong umaasang makaahon mula sa trahedyang ginuhit ng Bagyong Ondoy. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. Samantala, halos 80 tao na po ang naitala ng National Disaster Coordinating Council na namatay sa matinding pagbaha dulot ng Bagyong Ondoy. Patuloy naman ang ginagawang search and rescue operations ng mga otoridad. Live na nagpapatrol si Jing Castañeda sa tanggapan ng NDCC. Jing. Alex, isang oras na nagpulong dito sa National Disaster Coordinating Council sa pangunguna ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kanina at batay na rin sa kanilang inilabas na report, lumalabas sa NDCC na aabot na sa 73 ang patay at 23 ang nawawala habang mahigit 5,000 na ang na-rescue. Aabot naman sa mahigit 300,000 individual ang apektado ng Bagyong Ondoy. Halos 60,000 namang evacuees ang nasa 118 evacuation centers. Nakapagtayo na rin ng mga command posts sa Marikina, Cainta, Pasig at Quezon City. Ayon naman kay Energy Secretary Angelo Reyes, nasa 13% pa ng Metro Manila ang apektado ng power interruption. 25% naman ng NCR ang nananatiling lubog sa tubig baha. Samantalang baha pa rin ang malaking bahagi ng Rizal Province. Kaya inanunsyo ng DOTC na mula ngayon hanggang nasa emergency situation pa ang Metro Manila ay 10 pesos na flat rate ang pasahe sa LRT at MRT at mananatiling 24 hours pa rin ang operasyon ng mga ito. Alex, ipinagutos din ng DTI ang price control sa mga basic goods tulad ng bigas, delata, kandila, gamot, mga baterya at iba pa. Bawal itaas ang presyo ng mga ito at ang sinumang mahuling nagsasamantala ng sitwasyon ay pwedeng makulong at magmulta. Naka-code blue naman ang lahat ng government hospitals sa mga apektadong lugar. Ibig sabihin, lahat ng empleyado ay 24 hours na naka-duty at nakahanda ang lahat ng gamot na kakailanganin tulad ng anti-tetanus shots. Tinututukan ngayon ng DSWD at DOH ang mga evacuation site para tiyaking sapat ang supply ng tubig at maayos ang sanitation at mga palikuran para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Alex, may pasok ang lahat ng government offices bukas. Samantalang bahala naman ang management ng mga pribadong kumpanya kung may pasok sila o wala. Let's pull together and take care of one another and bring out again the best tradition of the Filipino of sharing and caring. Alex, kasama natin ngayon dito sa NDCC ang OIC ng Office of Civil Defense ng NDCC na si Dr. Anthony Goles. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, Jing. Okay, sir, bigyan niyo lang po kami ng update. Ngayong gabi ang itinakda ninyong deadline para sa NDCC na ma-rescue ang lahat ng mga stranded sa mga bubong, yung mga individual na stranded sa bubong ng kanilang mga bahay. Ano pong update ukol dito? Yun po ang utos ni Secretary Gilbert Chodoro na sikapin na ang lahat ng mga nandoon pa na kailangan i-rescue, ma-rescue ngayong gabi. No? Ang lahat ng sandatahang lakas ng hukbong sandatahang Pilipinas o ang AFP, ang Philippine National Police, ang Coast Guard, ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nagtutulong-tulong po at minap out po ang pinaka-critical areas gaya po ng Cainta, Pasig, ang pinaka-crucial, no? At ang Marikina. Yan po ang tinututukan ngayon para sa ganun maligtas o ang dapat maligtas sa lalo madaling panahon po. So, ano hong masasabi natin? Ma-reach niyo ba yung deadline na ito? Maliligtas ba natin ang lahat ng mga stranded sa bubong ng kanilang mga bahay? Kahit po ngayon gabi na at wala pong ilaw, tuloy-tuloy pa rin po ang rescue efforts ng mga nabanggit ko mga rescuers at susikapin po nila na magawa o makamit itong deadline na ito. Marami po kasing mga nandoon na strand sa mga kanilang mga bahay
na hindi sila nagpapalikas, kundi humihingi na lang ng relief goods. So yun yung isa sa mga nagiging balakid, no, sa rescue efforts sa ginagawa po ng National Disaster Coordinating Council at saka ng mga Local Disaster Coordinating Council. Pero nais po natin mapagbigay alam sa lahat na magmula po kahapon ng umaga, umabot na po sa 5,594 na katao ang nailigtas o nasalba ng mga kawani ng National Disaster Coordinating Council doon sa mga lugar na binaha. Sir, kanina ho'y natalakay sa inyong meeting kung bakit napakabilis ng flash floods at kaakibat na tanong, bakit napakabagal naman ng paghupa ng tubig baha. So ano pong lumabas sa inyong pulong kanina? Well, una po sa lahat, sinabi po ng Pag-asa na umabot po sa 420 millimeters of water in 9 hours po, no? At ito ay first in 100 years again, or last 100 years nangyari pa to sa atin. So lahat po tayo first time na experience to. Pangalawa po, bago po dumating ang Typhoon Ondoy, yung tatlong typhoon na sinundan ng Ondoy, pareho pong lugar ang binagsak ng tubig ulan, at yan po ang nagpa-supersaturate ng ating lupa. Nang bumagsak ko ang Typhoon Ondoy, wala na pong pangkakapitan ang tubig ng dulot ng Typhoon Ondoy, at kaya nga po mabilis hong naging baha, o mabilis nagkaroon ng pagbabaha dahil ang tubig pupunta na lang doon sa low-lying areas. Yan po ang dahilan kung bakit ganun kabilis ang pagbabaha sa Metro Manila. So sa ngayon ho, hindi natin masasabi, no, kung kailan naman huhupa itong baha na ito. Opo, dahil kasi una po sa lahat talagang sobrang basa na po ang lupa, no? At wala na pong absorption ang lupa. So inaantay po natin na tumigil ang ulan at unti-unting bababa rin ang tubig baha po. Maraming salamat po, Dr. Goles. Maraming rin po salamat. Alex, magdamag na magpapatuloy ang operations dito sa NDCC, at para sa mga gusto pa rin humingi ng tulong, mamaya ifa-flash natin ang mga hotline na pwede nilang tawagan, hindi lamang dito sa NDCC, kundi dyan din sa ating studio sa ABS-CBN at sa mga LGUs. Alex? Jing, may nabanggit ka kanina na may pasok sa lahat ng government agencies. Ang tanong, paano kung ang isang kawani ng pamahalaan ay biktima ng kalamidad? Ang binanggit kanina sa pulong, Alex, ay magiging maunawain naman daw ang mga ahensya ng pamahalaan kung hindi nga makapasok ang isang kawani na apektado ng baha. Pero as to whether or not i-consider pa rin yun na absence, ay palagay ko pag-uusapan na lang yun on a case-to-case basis sa bawat ahensya. Alex? Jing Castañeda, maraming salamat sa iyo. Daan-daang residente ng isang lumubog na village sa Montalban, Rizal ang nailigtas gamit ang mga dump truck ng kanilang barangay. Pero ang isa sa kanila hindi pinalad na makaligtas. Nagpapatrol Ryan Chua. Tahanan nila sa mahabang panahon ng village na ito, pero hindi sila makapasok sa loob. Dilim ang naghari kagabi sa gitna ng napakalawak na pinsala ng tubig baha sa De La Costa 5 Village, Montalban, Rizal. Daan-daang residente ang hindi makalabas. Si Aling Lea Serso, nag-aalala sa 14 na taong gulang niyang anak na kinailangan niyang iwan mag-isa para pumasok sa trabaho. Nasa na po si 30 na panamit na anak. Gamit ang dump truck, nagpa siyang barangay na pasukin na ang lumubog na village para isa-isang ilikas ang mga natrap. Bahagya ng humupa ang baha, pero bakas pa rin ang takot sa mga residente. Bago kasi nasaklolohan, halos 12 oras silang nanatili sa itaas ng kanilang mga bahay nang walang pagkain o maiinuman lang. Bangungot para kay Jane ang biglaang pagtaas ng tubig baha habang kasama niya 2 anak. Umakyat na kami sa second floor bago pa mangyari kasi hindi na namin maano yung current ng tubig kaya umakyat kami sa mas safe na place. Sa kanilang pagsampa sa truck, nakahinga na ng maluwag ang mga residente sa kabila ng siksikan nilang sitwasyon dito. Pero sa bungad ng village, tila na naig pa rin ang lagim ng trahedya nang anurin doon ng bangkay ng hindi pa nakikilalang matandang lalaki na hinihinalang namatay sa pagkalunod. Tuloy naman ang pagtutok ng mga rescue team sa lugar para sa iba pang posibleng tinamaan ng bagsik ni Ondoy. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino.
Nagiging desperado na ang mga stranded na residente sa lungsod ng Pasig. Sa kabila ng peligro, kanya-kanya ng diskarte ang mga tao. Masagip lang ang mga kaanak nilang hindi pa rin naaabot ng rescue teams. Live mula sa Pasig City, nagpapatrol Nico Bawa. Nico? Zen, kapit sa patalig ngayon ng mga naipit dito sa baha. Pinipili na lang kasi nila na lumusong at lumangoy sa tubig baha kesa sa maipit dito sa dilim at muling matulog sa mga bubungan. Sa gabi pala, nagsagana ang 3,000 stranded na pasaherong ito sa Ortigas Extension at mga evacuation centers para hintayin humupa ang baha. Ang layo na ng pinanggalingan namin, pagod na kami sir eh. At saka iba yung meron kaming pamilya na nasa bubungang bahay, nasa bubong yung mga tao. Ang lolong ko, hinimatay na sa kakahintay sa pampang ng baha. Bukod kasi sa madilim at apat lang ang pampot, kaya paunti-unti lang ang pag-rescue sa mga biktima. Pero sa pagsikat ng araw kanina, hirap pa rin ang sitwasyon. Si Aling Aida naglupasay na, hindi pa rin kasi nare-rescue ang kanyang 6 na anak. Sa may baligol po, sa may ilog, sa may tabing ilog. Maraming anak, maliliit. Nawala na tuloy ng pasensya ang iba. Si Eric Navidad, ginawang salbabida ang styrofoam at lalagyan ng tubig. Makalangoy lang at makabili ng pagkain sa nagugutom na pamilya. Wala po kami kasing makain eh. Kailangan namin makabili ng pagkain kasi makasama namin naiwan doon sa loob. Wala po kasi mabilihan doon eh. Isa-isa na rin naglabasan ng salbabida at gulong ang mga residente na nagkusa na maglunsad ng sarili nilang rescue operation. Mayroon kami kasing relatives na nandyan sa Riverside subdivision na hindi pa naabot ngayon ng mga rescue team natin. Kaya kami na ang gagawa ng nag-initiate na kami ng aming sarili para ma-rescue sila. May ilang naglambitin pa sa kable ng kuryente. Pero dahil na rin sa pagpupumilit lumangoy, marami ang nawalan ng malay at muntikan pang malunod. Kinumpirma naman ng Pasig Police ang isang nasawi dahil sa pagkalunod. Ang current to, medyo sa ibang lugar, malakas ang current. So kaya huwag sila maglakas loob na mag-swimming dyan at baka kung saan sila mapunta. Sa kabila naman ng mga babala, nanaigang lakas ng loob sa mga residente sa kagusto ang maisalba hindi ang sarili, kundi lalo ang mga mahal sa buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga rescue operation kahit umuulan at kahit madilim na. Kanina nga ay dumating si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para siguraduhin na dagdagan na ang mga kinakailangan na rubber boat. Zen? Salamat, Nico Bawa. Ang pinakahuling balita pa rin po kaugnay sa pananalasa ng Bagyong Ondoy sa pagbabalik po ng TV Patrol Linggo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng New Head & Shoulders. Dalawang patay sa landslide sa bundok ng Arayat sa Pampanga dahil pa rin po sa Bagyong Ondoy. Mula Pampanga, nagpapatrol, Gracie Rutao. Halos himatayin sa sobrang pighati si Lola Ingracia Galang nang makita ang bangkay ng mga apo habang bitbit ng tropa ng 703rd Infantry Brigade ng Army. Nalibing sa pagguho ng lupa sina Mark at Marco Galang. Natagpo ang magkayakap pa ang magkapatid. Labis ang dalamhati ng kanilang amang si Mario. Napakasakit po talaga nang nangyari sa amin. Kung akong nawala, mas masarap pa siguro. Hindi ko nakita yung anak ko na ganito. Masaya pa raw silang naglalagay ng mga dekorasyon sa bahay kahapon bago nangyari ang insidente. Kabilang sina Mark at Marco sa 12 nahukay sa retrieval operation simula kaninang madaling araw. Maliban sa magkapatid ng Galang, nasawi rin sina Manilyn, Marlon, Macmac, Marilyn, Lily at Catalina ng pamilya de la Cruz at si Riza, Sunny Boy, Raiza, Linlin ng pamilya Portasio.
Bagamat natural na kalamidad ang dahilan ng kanilang pagkasawi, sinisisi ng kanilang mga kaanak ang umano'y walang pakundangang pagputol ng puno sa bundok ng Arayat. Planong magtatag ng task force ang mga lokal na opisyal ng probinsya para mapangalagaan ang Mount Arayat nang hindi na raw maulit ang trahedya. Racy Rutao, Patrol ng Pilipino, Arayat, Pampanga. Samantala, pahirapan ang isinasagawang relief and rescue operation sa Cainta at Antipolo City. Dalawa sa mga lugar na hindi pa rin po lubos na mapasok ng rescue team sa mga oras nito. Live mula sa lungsod ng Pasig, nagpapatrol, Roland Castro. Alex, miserable pa rin ang buhay ng ating mga kababayan sa bahagi naman ng Cainta at Antipolo. Hindi pa rin kasi mapasok ng mga rescue team ang karamihan sa mga looban, mga eskinita ng mga subdivision na nakakaranas pa rin naman na hanggang dibdib na tubig baha. Pagsapit ng Marcos Highway, daan-daang mga residente na ang mahigit isang araw ng stranded. Lubog pa rin sa tubig baha ang mga daan. Maging mga 6x6 trucks, hirap din sa pagdaan sa lugar. Sa bahaging ito ng Felix Avenue, nagmistulang lawa ang daan. Hanggang dibdib pa rin ang tubig baha sa Karangalan Village. Marami pa rin ang lumilikas. Meron pa mga bit-bit na sanggol. Natrap pala sila sa loob ng eskinita. Hindi na nakuha papasukin mga rubber boat. Alas 5 na ng hapon nang mapasok ng mga amphibian vehicle ng Army ang village. Nakabalagbag kasi doon ang mga kotseng inanod ng baha. Bangka, sabi nila bangka. Kaya may bangka na dumating, hindi man makaya pa rin. Kasi marasugod maraming tao, ito naglalakad. Kaya saan na nangyari dito sa baha? Sana, bigyan kami ng dito. Anong solusyon? Tama, solusyon ito namin. Problema dito. Pagkain. Wala akong nakain eh. Sa Antipolo Marcos Highway naman, lubog pa rin sa tubig baha ang mga pribadong subdivision. Pagsapit naman sa mismong gate ng Town and Country Homes, dinetnang pa namin ng bangkay ng matandang lalaking iniiyakan ng kanyang anak. Nalunod daw kasi si Lolo Eduardo Dungo sa kasagsagan ng lampas taong flash flood. Sa taas din ng tubig, mga backhoe loader ng Army ang umikot sa mga subdivision sa Antipolo. Niresyo mga bata at mga matatandang hindi kakayaning lumikas. Sa ngayon, Alex, tuloy pa rin ang ginagawa ang pag-rescue ng ating mga kasama sa Philippine Army, ganoon sa Philippine Red Cross at Marines, habang tuloy pa rin naman ang kanilang pag-monitor at delikadong sitwasyon ngayon dito. Medyo maulan ang sitwasyon ngayon sa Cainta, Pasig at dito sa Antipolo. Kaya naman, sabay na rin panawagan nila, Alex, sa mga gamot, medisina at damit at karagdagang rubber boat para mamalabanan ng ating mga kababayan ang trahedyang ito. Alex. Okay, maraming salamat, Roland Castro. Manatili lamang po nakatutok dito sa TV Patrol. Linggo Special Edition, mamaya-maya po. Babalik po kami. Halos malubog sa putik ang iba't ibang bayan sa Bulacan kasunod ng pagragasa ng tubig bahang kumitil sa buhay ng 19 na tao roon. Ang mga residente isinisisi ang trahedya sa pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam na hindi man lang daw inabiso sa kanila. Live nagpapatrol, Jenny Reyes. Jen, isang araw matapos unang maramdaman ng hagupit ni Bagyong Ondoy, iba-iba na ang reaksyon ng mga residente ng Bulacan. Merong mga taong naghahanap pa rin ng masisilungan. Merong iba na nililinis na ang kanilang mga bahay at isinasalba na ang pwede pa. Meron namang iba na nakahanap pa ng pagkakakitaan. Gabundok na putik, mga wasak na bahay at basurang tangay ng rumaragasang baha. Ito ang iniwan ni Ondoy sa 22 bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa ilang bahagi, umabot pa sa lampas tao ang baha nang magpakawala ng tubig ang Angat at Ipo Dam sa pangambang bumigay ito pag hindi kinaya ang ulan. Ayon sa Provincial Disaster Coordinating Council, aabot sa mahigit 44,000 ang apektado ng baha. 19 naman ang kumpirmadong patay. Sa Norsagaray, hirap ang mga residenteng makatawid sa kabilang bahagi ng bayan dahil nasira ang isang bahagi ng Villarama Highway dahil sa landslide. Sa Balagtas, lubog pa rin sa baha ang ilang barangay. Si Aling Angelina Agustin, hindi nilisan ang bahay niya kahit na baha. Problema niya lang, wala silang mabilan ng pagkain at tubig. Nagtitiis na lang kami kasi wala namang mabibilan, wala naman lahat. Wala naman supply, wala lahat. Paano yung mga bata?
Wala, yun na lang, tilapia na lang ang pinakakain ko. Katulad niya, pagkain din ang hiling ng mga residenteng stranded sa kanilang mga bahay. Reklamo nila, hindi daw sila sinabihan na magpapakawala ang dam, kaya nabigla sila nang tumaas ang tubig. Sa kabila ng sakuna, nakahanap pa rin ang paraan ng mga residente sa Marilao na kumita ng pera. Sa halagang 20 pesos, makakarating ka na sa pupuntahan nang hindi lumulusong sa baha. Gamit ang maliliit na bangkang pangisda, itinutulak ang bangkang sakay ang pasahero hanggang sa makalampas sa baha. Nagkakapunto ba paano tatakot din kami maglakad? Kaya sumasakay na ho kami din sa bangka. Depende sa magiging lagay ng panahon, bukas daw ay posibleng magpakawala uli ng tubig ang Angat Dam para siguruhin hindi ito masisira kung sakali mang hindi kayanin ng dam ang dami ng tubig. Kaya naman binababalaan na ang mga residente na this time ay maghanda na raw sila at alisin na ang lahat ng gamit nila na pwede nilang isalba. Jen? Salamat, Jenny Reyes. Nakalabas na ng bansa ang Bagyong Ondoy. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 440 kilometers sa kanluran ng Iba, Zambales. Taglay pa rin ito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 105 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 135 kilometro kada oras. Kumikilo si Ondoy ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 17 kilometers per hour. Makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan ang Metro Manila na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At dahil sa patuloy ang problema sa baha, inanunsyo kanina ang suspensyon ng mga klase, partikular sa Metro Manila at Rizal. Ayon kay Education Secretary Jesly Lapus, hanggang Martes walang klase ang mga nasa elementarya at high school dahil patuloy na paggamit o dahil sa patuloy na paggamit ng mga paaralan bilang mga evacuation sites. Ito ay para mabigyan rin ng pagkakataon na malinis ang mga paaralan. Ayon naman kay Commission on Higher Education Emmanuel Angeles, suspendido ang klase sa kolehiyo sa Metro Manila at Region 4A. Nag-anunsyo na rin si Governor Vilma Santos ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Batangas bukas. Hindi pa rin bumabalik sa normal ang supply ng tubig ng Maynilad at Manila Water. Kabilang ditong ilang lugar ng Parañaque dahil hindi pa rin naayos ang Villamor Station ng Maynilad. Apektado rin ang supply ng tubig sa Talipapa, Kings Point at Barangay Silangan sa lungsod ng Quezon dahil hindi gumagana ang isa sa 4 na booster na Maynilad sa Fairview. Mahina rin ang supply ng tubig ng kalahati ng Alabang, Muntinlupa dahil lubog pa rin sa tubig baha ang putatan facility ng Maynilad. Sa Cavite, apektado naman ang supply ng tubig sa Noveleta dahil hindi gumagana ang 4 na deep well ng Maynilad. Naibalik naman ng Manila Water ang supply ng tubig sa 90% bahagi ng East Zone, maliban na lamang sa mga binahang lugar ng San Mateo, Rodriguez, Pasig, Taytay, Angono, Binangonan at Marikina. Nagpadala naman ang Manila Water ng 18 water tankers sa San Mateo at San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Ang pinakauling balita pa rin po, kaugnay sa pananalasa ng Bagyong Ondoy sa pagbabalik ng TV Patrol Linggo. Ang programang ito ay hatid sa... Sampu nang naitalang patay sa De La Costa, Montalban, Rizal dahil sa hagupit ng Bagyong Ondoy. Natagpuan naman ang bangkay ng isang bata at isang binatilyong sinasabing kabilang sa mga nakunan kahapon ng ABS-CBN News habang inaanod ng rumaragasang tubig sa may San Mateo Road. Live mula sa San Mateo, Rizal, exclusive, nagpapatrol Cesc Orenia Drilon. Alex, ngayon lamang sa buong kasaysayan ng San Mateo sila nasalanta ng ganito ng dahil sa bagyo. Ako'y nasa Ampid ngayon at usad pagong ang traffic dahil naman higit kalahati o halos kalahati ng populasyon ng San Mateo ay apektado at nasa gilid na ng daan. Makikita ninyo dito sa aking likuran, ang ibang mga nawalan ng bahay ay nasa gilid na lamang ng daan. Ayaw nilang iwanan ang kakarampot na mga kagamitan nilang naisalba mula sa kanilang bahay. Kaya't nagkaka-traffic dito ngayon. At ang video na ipapakita namin sa inyo ay kuha kahapon at marami ang naantig ang puso dahil sa nakita nila. Kasagsagan ni Ondoy.
Nadala ng malakas na agos ng tubig ang grupong ito na tila pawang mga kabataan. Kumakaway at humihingi ng saklolo. Pero nang tumawid sa ilalim ng tulay, nabawasan ang mga taong nakatuntong sa bubong. Pilit sinubukang saklolohan ng mga tagamasid sa tulay. Pero masyadong mabilis ang pangyayari at tuluyan ang dinala ng rumaragasang tubig. Isang piya na lamang ang puwang sa pagitan ng tulay at tubig at maaring naipit ang iba sa ilalim nito at di nakatawid. Ayon sa mga residente sa gilid ng tulay, posibleng ito ang sinapit ng 2 kabataang kasama sa grupo kahapon. Natagpuan ang labi ng isang batang babae na may 6 na taong gulang at binatilyo na tinatayang may 16 hanggang 19 na taon kaninang umaga. Naiwan sa ilalim ng tulay kasama ng mga naghalong debris ng kawayan, water lilies at mga kahoy. Pawang hindi pa nakikilala ang mga biktima. Samantala dito sa bayan ng De La Costa, bakas na bakas din ang labi ng bagyo. Sa kabuuan, 10 ang patay pero di mabilang ang nawawala. Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko alam ang gagawin ko. At least buhay pa kayo. Opo, yun lang po ang ano namin na save kami kahit yung gamit. Wala na po kaming ano doon. Kung ano man mangyari sa gamit namin. Wala na po. Basta mahalaga, safe po kaming mag-anak. Wala po wala po kami nilabas sa bahay namin, wala po. Wala po kayo? Wala po. Buti na lang po mababart yung mga na namin binibigyan. Pwede mga damit, pagkain. When we were rescuing people na, kasi lahat ng barangay is affected. My friends were texting me. Sabi ko, pupuntahan ko kayo. Sabi nila, Mayor, hindi mo na magagawa. Wala na kaming pag-asa rito. And they were texting me, 4 persons. Sabi niya, paalam, Mayor. Sa ngayon, mga tauhan ng Army ang dumating na may dalang tulong. Ang ibang mga residenteng hindi tumuloy sa evacuation centers ay nasa gilid lamang ng daan. Binabantayan ang kakarampot nilang mga kagamitan na nasalba mula sa delubyo. Alex, sabi ni Mayor Diaz, hindi mabilang ang missing. So, bagamat 10 ang kumpirmadong patay, inaasahang tataas pa ang bilang na ito dahil marami ang missing. At kanina nga ay napuntahan natin ang Santa Barbara Villas, Phase 6. At hindi pa mahanap ang isang lalaking pinaniniwalaang na baon ng buhay dyan sa may 14 kasing mga bahay ang natabunan ng landslide. Ayon sa mga rescuers, hindi pa nga nila makita ang labi ng lalaking ito, ngunit naaamoy nga nila na tila may patay nga doon kung saan sila naghuhukay. Ngayon, ang apelan ni Mayor ay tulong pa rin mula sa labas dahil sa ngayon walang kuryente dito at ang ibang liblib na barangay ay hindi pamarating at nahihirapan na rin sila dahil wala silang tubig. At yan ang pinakahuling ulat mula dito sa San Mateo, Rizal. Balik sa iyo, Alex. Maraming salamat, Ces Oreña de Rilon. Samantala, alamin po muna natin ang live update o kaugnay po ito sa isinasagawang relief operations ng ABS-CBN Sagip Kapamilya. Mula kay Tina Monzon Palma, ang tagapamahala po ng Sagip Kapamilya kasama si Father Tito Kaluwag. Tina, Father, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, Alex Santos. Kasama ko si Father Tito Kaluwag. Nagbabalik po ang ating telephone ngayon. At sa mga oras na ito, gusto ko lamang banggitin kung magkano na po ang mga natanggap naming tulong sa iba't iba po ng ating mga kapamilya sa buong bansa at sa ibang bansa pa rin. As of 6 p.m. ngayon, Father, meron na tayong 25 million pesos worth of products and services now either already delivered to our warehouses or still in transit. At meron tayong cash pledges of 22 million pesos for Sagip Kapamilya, and we have received so far cash already at our Sagip Kapamilya warehouse. And also, Meralco, I understand, has started to deploy 26 generators po with accompanying floodlights for areas in Pasig, Cainta, Marikina na wala pang kuryente sa mga panahong ito. At sila rin po ay magdadala ng relief goods sa mga lugar na pupuntahan nila. At itong tulong na ito, itong mga generators na ibinibigay ng Meralco para sa mga area na ito ay dadalhin rin sa Valenzuela at saka sa Bulacan.
Father. Siguro ano rin, no, isa ring message natin, simula ho bukas, ang ating telepono ay Bantay Bata 163 na. Simula bukas ng alas 8 ng umaga, so alas 8 hanggang alas 12 ng gabi. Ng tanghali. Tapos may break lang, tapos 1 to 9. 1 to 9 ng hapon hanggang gabi. Ginagawa namin ito, Father, kasi pag kinuha namin yung telephone call from 163, lalagay ka agad sa computer eh. So, na-generate ka agad. So, mas mabilis yung simula bukas to, of documents. Simula bukas yan, Father. Okay. Sa ngayon, yung pa rin lines natin na 415-2272, local 5471 up to 5474. Okay, at DCMM hotlines, 924-2615 at 924-1522. Tapos may mga panawagan pa ulit mula sa Pembo, Makati, appeal to restore electricity. Tapos rescue rin ni Nolan and Tito Barela sa Dama de Noche de Castro, Pasig. Tapos sa Montalban, Rizal din, pamilya ni Goli Gorospe. Ano ba ito? Di ba ito yung nananahi? Yes. Okay. Tapos sa kapamilya rin needing rescue si Sherry Tagle, na-trap pa sa Liamson Subdivision sa Pasig. Father, yung continuous calls na tinatanggap ng ating mga kapamilya dito, no, dun sa 415-2272, local 5471 to 5474, ay the same areas pa rin, Pasig and Cainta, Green Park Village, Vista Verde Village, Parola, Cainta, De Castro, Santa Lucia, sa Liamson Subdivision. Sa Quezon City naman, Palmera Homes, Matulungin Street, Sikatuna, and Teachers Village, San Mateo Rizal, yung nakita nga ninyo, no? Kung ang mga tawag nyo ay hindi hagad nahaharap, no, ng mga kinakaukulan, sana maintindihan ninyo, no? Pero wag po kayong ma-discourage na ibigay po yung information continuously, no? May makakarinig rin yan at siguro naman may magre-responde sa mga hiningi yung tulong. Importante lang na i-air natin para at least malaman nila, no? Okay. So meron din si Emilio Magalang, 70 years old, sa Kaayusan Phase 1, Karangalan Village, Pasig. Tapos ito hipag ni Giselle Sanchez, si Ruth Sanchez sa Riverside Village, Ortigas Extension. Okay, gusto ko lamang pasalamatan, nakakuha tayo ng isang, at nakausap ko yung Managing Director ng BDO Foundation. Ang BDO Foundation, sa pamumuno ni Tessie Coson, ay magbibigay ng 10 milyong piso. At kami po ay mag-uusap bukas kung paano natin gagamitin to para sa mga biktima ng bagyong Ondoy. At si Gothong Southern Shipping Lines will ship our relief goods to Manila soon as possible time. Ito po ay napakalaking inter-island vessel, ano, na magdadala ng relief goods as soon as we say it's okay for them, no? Pinupuno natin ngayon. Kasi tumatanggap din tayo sa opisina natin sa Cebu, Bacolod, Davao. Yes, so sila po, maraming salamat po sa Gotong. At yung mga gusto pang mag-donate, bukas po ang Sagip Kapamilya Warehouse. Sa gabing ito po ay maaari niyong dalhin sa Sagip Warehouse sa Scout Bayoran. Kung alam niyo yung Tomas Morato at saka Scout Bayoran, makikita niyo yung Alex. Malapit na dito malapit po sa ABS. Doon po dadalhin 2 or 3 blocks. Hanggang 12 midnight po sila. Pero bukas po magbubukas kami ng alas 8 ng umaga sa Bayoran from 8 in the morning until 9 in the evening. Tapos ito ang Shakey's, meron din pledge ng 100,000 plus 300 cases of bottled water. Oo, nabasa ko na yung isa pang nagbigay ng 1 million. Oy, kailangan natin 1 million cash pledge from Emperador and the Bar through Jake Cuenca. Maraming salamat. Sa The Bar at saka si Mark Sung of Land Rover Philippines, they will lend 4x4 vehicles for rescue operations plus 50,000 pesos in cash. Okay. Father, last. Ito may bata na 4 years old, dumaan kanina. Yung tatay niya nag-donate ng mga damit sa pera. Tapos yung 4-year-old girl, si Joanne Gonzalez, dala-dala niya to. Gusto raw niyang i-donate. So dadali natin? Dadali natin to sa isang bata. Sige, maraming salamat. Maraming salamat kapamilya sa inyo pong tulong. At sana patuloy pa po ninyong bantayan ang mga pangyayari over DZMM, over ANC, and over ABS. Kayo po ay iniintay namin sa inyong mga tulong na makakarating po sa lahat ng mga nasa lanta ng bagyong Ondoy. Maraming salamat po. Salamat Back to you, Alex. Okay, maraming salamat Tina Monzon Palma at Father Tito Kaluwag. Sa
Samantala, kaugnay pa rin po niyan, maging ang mga kapamilya stars ay sumama sa ABS-CBN Telethon para sa mga biktima ng bagyong Ondoy. Lampas 20 milyong pisong halaga ng mga relief goods at 8 milyong pisong cash ang inisyal na nakalap ng programa. Nagpapatrol, Gretchen Fulido. Umaga pa lang, sumama na sa malawakang panawagan ng ABS-CBN ang mga kapamilya celebrities para sa mga nabiktima ng bagyo. Sa pamamagitan ng isang telethon na pinangunahan ni Miss Tina Monzon Palma, Chris Aquino, Kim Atienza at Father Tito Kaluwag, nangalap ng tulong at donasyon para sa ating mga kababayan. Nakibahagi rin sa telethon sina Piolo Pascual, Gerald Anderson, Melissa Ricks, Jake Cuenca, Kim Chu, Pokwang, Nikki Hill, Mark Bautista, Jed Madela, Karel at Jericho Rosales. Please continue praying and kung kaya niyo po mag-donate, magbigay kayo ng damit, ng pagkain. Ito na po yung tamang panahon para mag-share tayo. Yung mga hindi niyo ginagamit, I'm sure marami pong makikinabang niyan. Lampas 20 milyong pisong halaga ng mga relief goods at 8 milyong pisong cash na ang nakalap mula sa ABS-CBN Telethon na magtutuloy-tuloy para matugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Gretchen Fulido, Patrol ng Pilipino. At yan pong special coverage ng TV Patrol Linggo. Hatid namin mga balitang kailangan nyo malaman. Dahil kung nasa ng balita, naroon kami. Naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Manatili po lamang nakatutok sa ABS-CBN at ANC o DZMM na rin para sa mga pinakahuling kaganapan sa dinaranas nating kalamidad. Maraming salamat. At nagbabalik po tayo, update po muli sa ating mga kapamilya program. Muling napatunayan ang ugaling bayanihan ng mga Pinoy sa gitna ng isa na namang trahedya. Nagpapatrol, Michelle Orosa. Bitbit ni Chrissy Alfonso ang buong pamilya niya sa ABS-CBN sa Gip Kapamilya Warehouse para tumulong sa paghahanda ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyong Ondoy. Nang mapanood ni Chrissy sa TV ang panawagan para sa mga volunteer, hindi na siya nag-atubili pang pumunta. Dala pa niya ang isang truck at 2 van para dalhin ang mga relief goods sa iba't ibang evacuation center. Kasi kesa nasa comforts of our home tayo, so we were thinking na we should do something to help at saka i-expose na rin yung mga bata. Ang 8 taong gulang na si Gab Choho umaga pa tumutulong sa pagsusupot ng bigas. Ilan lang ang pamilya Alfonso at Choho sa daan-daang dumating para magsilbing volunteer at tumulong sa Sagip Kapamilya. Nagpadala rin ang Armed Forces of the Philippines ng isang bus ng babaeng sundalo para tumulong na rin. Para sa mga volunteer, ito na lang ang magagawa nila para sa libo-libong pamilyang apektado sa bagyo. Kasi marami nangangailangan ng tulong ngayon. So yung mga taong nasa bahay lang, may mga Sagip shelter tayo, kailangan ng volunteer. Yeah, that's the least we can do to help those people who are affected. It's going to be logistics in terms of managing and ensuring that the donations that we receive get to the people who need them most. Mahigit 50 sako na relief goods ang agad dinala ng Sagip Kapamilya sa isang paaralan sa Marikina. Kulang-kulang mga 1,000 evacuees ang nandito ngayon sa Concepcion Elementary School mula sa mga barangay Tomana at Libis. Pero dahil maputik, baha at traffic ang mga daan, matagal bago makarating ang tulong dito. Ang ilang residente ng barangay Tomana wala nang magawa kung hindi maghintay. Baka daw umapaw pa daw yung tubig kaya dito pa rin kami hanggang ngayon. Walang rescue yung dumarating sa amin. Yung pamilya ko naiwan sa gitna ng tubig. Nandun sila sa babaw ng bubong. Dahil sa tindi ng trahedya, agad bumuhos ang tulong pati ng mga malalaking kumpanya. Ang Petron, Shell, Total at 7-Eleven binuksan ang kani-kanilang mga istasyon para tumanggap ng donasyon sa mga nabiktima ng bagyo. Ang Banco de Oro Foundation nangakong magbibigay ng 10 milyong piso bilang tulong sa mga pamilya. Ang Republic Cement at Lafarge handang magbigay ng 1 milyong piso. Ang San Miguel Corporation naman pinagamit na ang kanilang mga helicopter sa rescue at relief operations. Patunay lamang ito na sa gitna ng trahedya, walang pinipiling estado ang bawat Pilipino, maiparating lamang ang tulong sa mga kababayang nangangailangan. Michelle Rosa, Patrol ng Pilipino.
At manatili lamang po nakantabay sa mga balita mula po dito sa ABS-CBN, ANC, DZMM Radyo Patrol sa 630 at maging DZMM Teleradyo. Para sa mga pinakahuling kaganapan sa dinaranas nating kalamidad. Maraming salamat at magandang gabi.